magandang umaga. Mga alas 6 ng umaga ngayon. Tapos naghahanap ako ng panderia dito sa Pilipinas. Kasi dun sa ano ko, yung sa hotel ko, walang ganito. Ito yung tunay na Pilipinas, yung Pilipinas na natandaan ko. Yung mga ganito, simple lang. May mga aso dyan sa labas, may mga sari-sari store, maraming mga halaman. Ito talaga yung Pilipinas. Pero wala akong nakakitang panderia dito kasi may hankering. Di ko alam yung salita sa Tagalog for hankering, pero may hankering ako para sa mga pandesal, panda coco, yung mga ganon. Musta ading? Ading, Ilocano yun. Ading is parang yung opposite of kuya sa Ilocano. Yun lang, lakad-lakad lang ako, naghahanap ng panderia. Pero ito ay isang peraso ng aking daily vlog. Ang layunin ng vlog na ito, siyempre yung pinakaunang layunin is to practice ng aking Tagalog. Kaya kung narinig nyo ng isang maling salita na ginagamit ko, or siguro hindi tama yung pagbigkas ko, pakisabi nyo sa akin sa mga komentar para gumagaling ako sa Tagalog. Pero ngayon, lakad-lakad lang. I will continue my journey sa paghahanap ng pandesal, panda coco dito sa tunay na Pilipinas. Magandang umaga po. Magandang umaga. Nay, pwedeng magtanong, nasaan ba yung mga panderia dito? Bukas na or hindi pa? Dito sa baba. Sa baba ng kasalan na ito? Dito sa may gilid. Ay, salamat po. Ay, kayo rin, no? That's it's a standard reaction pag nagtatagalog ako kasi konti lang yung mga puti dito na pwedeng magtagalog. Tamad sila. Ayaw nilang matuto kasi maraming tao dito sa Pilipinas marunong sila mag-English, kaya mga foreigner katulad ko, they don't need to try to learn kasi mga bastos sila. Excuse po, pwedeng magtanong? Yes. Yung mga panderia, meron dito na bukas? Panderia. Yung mga panda coco, panda sa mga ganon? Doon, sir. Dito sa kaliwa? Sa Yeah. diretso tapos sa... Okay. Salamat po. Kaliwa. Sa kaliwa. Everybody's giving me different directions to a panderia. So I'm either speaking really bad Tagalog or maybe my understanding of panderia is mali. Excuse po, pwedeng magtanong? Yes. Meron bang mga panaderia dito na bukas yung may pandesal, panda coco, yung mga ganun? Ay, so, sige. Sabayan na kay Don. Oh, sige. Susunduin kita. Dapat libre pa ako. Sige, pwede. Pwede. Meron na konti lang yung mga nakikita ko dito na bukas na pananderia. Kasi Sabado or bakit ano? Hindi, marami rin. Marami din? Ganda dito sa umaga, no? Magaling ka na mag-Tagalog Oh, kayo rin, no? Taga rito kayo. Ay, galing. Ilan taon na dito? Ako, pangalawang araw lang. Oh? Okay. Tagalog student ako dun sa US, kaya dito ako. Saan sa US? Sa Utah, alam mo? Utah. Salt Lake City. Ang layo talaga. Saan ka mo uwi?
Sa ano ako, sa Hyatt. Yeah. For 5 araw. Pagkatapos niyon, ewan ko lang. Hahanap ako ng, ano, siguro kwarto or ganun. Dito marami doon. Marami ba? Marami kang nakikitang na sign. Tapos lahat ng mga tao dito, purong Tagalog. Merong halong-halo. Sarap yun. Ito mag-Tagalog. Ha? Ang galing mo na mag-Tagalog. Konti lang. Nahihirapan pa ako sa ano, diretsyo na pag-uusap. Pati yung mga malalalim na salita, hindi ko alam. Magkano bibilin mo? Ha? Magkano? Eh, ewan ko lang. Ay, kumusta? Mabuti. What, ano ba yung Pandesal. meron nyo dito? Pandesal? Yes. Tapos, meron ba kayong pande coco or wala? Wala? Only Siguro. pandesal. Pandesal lang. Sige. Ilan ang gusto mo? Ako na. Galing yung Tagalog ah. Ay, kayo rin, no? Siyempre, I'm Pilipina. Oo, ang galing yung lahat. Siguro ano, apat na pandesal para sa akin. 4 pesos. Oh, tapos 8. 8? 8 pesos yung isa? Pesos. 2 pesos? O sige, siguro 10 sa akin. May pansit. Ha? May pansit. Ay, okay lang. Mas gusto ko yung pandesal, yung mga ganon. Namimiss ko kasi yung mga baked goods dito sa Pilipinas. May rin daw sa kanya. Oo nga. Anong pangalan mo? Doon. Don? Don. Ah, Kurt. Kurt. Ayun. May rin daw sa kanya. Sa'yo naman na. Ito. Kaya 20 sa akin. Ayun. Okay lang sa inyo yung barya? Okay lang sa inyong lahat. Ha? Okay lang sa inyong lahat. Diba? Sige, meron ako bumili ako. Ha? Bumili ako. Oh, sige. Sarap niya. Oh, sarap talaga. Namanis ko ito. Wala kami ganito sa States. Walang ganyan. Wala. Porong ano, porong yung loaf of bread yung doon sa amin. Salamat pre ha. Okay. Gawin muna ako. O sige. Ito may shortcut dito ako makakaya. Okay lang. Lalakad-lakad lang ako. Para masaya. Ayun nga po. Salamat na ha. Kumusta? Na kwan? Yung bread naman cheese? O wala? Wala? Pandesal lang. Sige, 10 pandesal po. Masarap yung pandesal mo. Oh, sige. Wala kayong pasok ngayon, no? Sabado. Wala. Jokes lang. Diyan ka nakatira? Ha? Adult trader? Hindi, nagbabakasyon lang ako doon sa, ano ako ngayon, sa may Hyatt. Ay. Tapos, ano, for 5 days. Tapos, pagkatapos ng, yun, ano, ewan ko lang. US. Ha? Then back to US. Hindi po. Dito ako hanggang sa 23. Gusto mo? Thank you. Just kidding. Okay lang? Oh, sige. Thank you. Salamat, pre. Ang init pa, no? Sige, ingat po. Okay, so forgive the sweat. It's about 7 a.m. I set out to find a local panaderia, bakery here in the Philippines. And I found what I was looking for. Pandesal. So pandesal, it's a staple. Oof, mainit-init pa. This is a staple bread all throughout the Philippines. It's very simple. It comes from the Spanish salt bread, pandesal. In Tagalog, it means pandesal. You can find this at any bakery in the Philippines. Delicious, wonderful to eat. Simple ingredients. It's made of flour, water, a little bit of sugar, some oil, and yeast, and that's it. And it is fluffy and delicious and super hot. That's so good. This reminds me of all of my mornings, my early morning routines in northern Luzon. You can find this anywhere. The smell fills up the streets. All of the sari-sari stores, the panaderia, it's all part of this chaotic and beautiful morning routine here in the Philippines. Everybody knows the Philippines is different in its morning's routine. It's only 7 a.m. and people are up watering flowers, sweeping their front sidewalks,
It's very bustling, very early. People get a very early start to the day here, and it's something I miss a lot. So, if you come to the Philippines, try the pandesal. You can find it everywhere. 10 out of 10.